Welcome po sa panibago nating tutorial para sa electric motor control. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa motor protection circuit breaker. Ito ay kilala rin bilang motor circuit breaker sa ibang brand or manufacturer. So motor protection circuit breaker is a thermal magnetic circuit breaker specifically designed for the control and protection of motors. So, ang ibig sabihin, ang motor protection circuit breaker ay isang device kung saan pinagsama ang low voltage circuit breaker at thermal overload relay function. So, ito po ang isang example ng motor protection circuit breaker. So, ang functions nito ay una-una, manual isolation. Okay, so dito makikita natin sa kanyang control switch, meron tayong pwedeng paglagyan ng padlock. So, pwede natin gamitin kung gusto nating i-lock out ang ating motor. Halimbawa, during maintenance, pwede tayong maglagay dito ng padlock para safe na hindi ito may switch on ng unauthorized personnel. Then, manual motor control. So, dito mismo, pwede nating i-operate ang motor. So, meron tayong start button, saka itong ating stop button. Okay, so pwedeng direkta sa motor itong ating load side. Okay, so short circuit protection. So bilang isang circuit breaker, kapag meron tayong short circuit, mag-activate ang ating magnetic circuit. So ititrip niya itong ating motor protection circuit breaker. So thermal overcurrent protection. So meron tayong adjustment dito para sa overload protection natin. So depende sa modelo, merong iba-ibang range itong kanyang ampere rating dito kung saan pwede nating iset depende sa FLA ng ating motor. So phase loss or phase unbalance protection. So ito ay equipped din ng differential trip mechanism. So ibig sabihin, kapag nagkaroon tayo ng phase loss, halimbawa, meron tayong 3 phase dito. So kapag nawala ang isang phase sa alinman dito, within specific time, magti-trip itong ating motor protection circuit breaker. Ganon din kung meron tayong tinatawag na phase unbalance. Halimbawa, sa tatlong phase natin, merong isa dito na masyadong malayo yung kanyang current kumpara sa ating dalawang phase. So, ganun din. Kanya rin itong iti-trip ang ating motor protection circuit breaker. Okay, so titingnan naman natin yung kanyang mga special na features. So, ito naman po ang mga features ng motor protection circuit breaker. Unang-una, meron tayong start-stop switch. So, ito yung start saka stop na switch. So energization is controlled manually by operating the start button. Okay, so yan. Then the energization is controlled manually by operating the stop button or automatically kapag nag-trip ang ating motor protection circuit breaker. Okay, so kapag nag-trip, yan, mag-stop siya. Sa ibang model or brand ng motor protection circuit breaker, itong ating start-stop switch ay rotary knob naman. So, ikutin natin para mag-on at off. Then, kapag nag-trip siya, pupunta yung rotary knob na yon sa trip na position. So, hindi katulad nito na kapag nag-trip, babalik lang sa stop na position ng ating motor protection circuit breaker. Then, number 2 is lockout. So, ito yung kanyang provision para sa lockout mechanism. So, pwede tayong maglagay dito ng padlock kapag naka-stop position tayo. Okay? So, pwede maglagay ng padlock o di kaya yung lockout hasp. Okay? So, ito naman, dito merong cover tayo dito sa ating dial. So meron din tayong protection dito para hindi mabago yung
pinaka-setting natin sa ating ampere. So, pwede tayo dito maglagay ng lead na seal. Okay, yung parang tingga na isi-seal natin katulad sa mga ginagamit natin sa mga metro, yung pang seal. Dial for setting to motor FLA. So, ito naman yung ating dial. So, pwede nating i-select mula sa pinaka minimum up to maximum ampere rating dito sa range ng ating motor protection circuit breaker. So, short circuit trip at 13 times of maximum setting of FLA adjustment dial. So, ibig sabihin, maximum setting ng ating adjustment dial. So, in this case, 18 amps yung kanyang maximum. So, 18 times 13 is equals to 234 amps. So, kapag inabot natin yung 234 amps, considered na short circuit. So, magti-trip siya. Then, IP20 rating. So, ano ibig sabihin ng IP20? Protected against solid objects greater than 12 mm such as finger. So, meron tayong personal protection. So, ibig sabihin, all live parts are protected against direct finger contact. So, itong mga terminal natin ay hindi kayang pasukin ng finger. So, protected tayo against direct contact sa mga live parts na ito dito sa ating terminals. Then, wide range of auxiliary blocks and accessories. So, meron tayong mga auxiliary blocks na pwedeng ikabit sa ating MPCB. So, example nito, ito ay auxiliary blocks. Pwede nating ilagay dito sa front ng ating MPCB. Okay, so tatanggalin lang natin itong cover na ito. Yan, then insert natin. Pasok. Yan. Okay. So, meron tayong normally closed at normally open na contacts. Ito ay auxiliary contacts. Dito naman sa side, pwede tayong maglagay ng fault signaling contact o kaya ay short circuit signaling contact. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon tayo ng overload, itong ating fault signaling contact ay mag-open or mag-close. So, ito yung ating example ng fault signaling contacts. So, iba-ibang model, iba-ibang contact configuration. So, ito ay normally open na fault signaling contact at may kasamang isang auxiliary contact. Okay? So, ito ay GVAD 1010. Okay? So, yung ibang model naman ay normally closed naman yung kanyang fault signaling contact. Okay? So, ang pagkabit niyan, ganito. So, unang-una, yan, kabit natin. Sa taas, meron siyang parang locking mechanism. Idikit natin. Or, pwede natin itong push ng konti yung blue dito para mag-lock siya. Okay? So, yan. Okay? So, ito ay merong trip indication. So, kapag merong fault, makikita natin na nag-trip itong ating MPCB. So, yan po. Okay? So, nagbago yung kanyang kulay. At itong ating normally open contact na ito ay magko-close. Okay? So, pwede ring magdagdag dito ng short circuit signaling contact. So, kapag nagkaroon ng short circuit, so pag nag-trip itong ating MPCB, yung kanyang auxiliary contact ay either mag-open or mag-close. Dito naman sa right side, pwede tayong magkabit ng shunt release or under voltage block. Okay, so kapag nagkaroon tayo ng under voltage, halimbawa naka-on tayo, kapag nagkaroon ng under voltage, iti-trip niya yung ating MPCB. So, ito ay protection din sa ating personnel para hindi automatic na mag-start ang ating equipment. In case na halimbawa nagkaroon ng power failure, so hindi siya basta-basta mag-on unless i-start natin manually dito. Okay? So, pwede rin natin siyang i-trip or i-turn off through
shunt release mechanism. So pwede natin kabitan dito ng shunt release na auxiliary sa gilid pa rin. Yan ang ilan sa mga auxiliary blocks na pwede nating ikabit sa MPCB natin. So, number 7, itong trip test. So, na-test na natin kanina. Ito yung trip test natin. So, pwede nating i-test ang ating MPCB kung gumagana yung ating motor control. So, ito po ang advantages ng motor protection circuit breaker. So, number 1, capable of switching the motor by manual operation. So, ito ay through its start-stop or rotary knob switches. So, number 2, equipped with functions such as overload and phase loss protection compared to conventional circuit breaker. So, number 3, a reduction in mounting space at more than 50% reduction. Ito po ay dahil integrated na sa isang device ang circuit breaker at ang overload protection. Kapag ginamit natin ang MPCB sa single phase motor, so kailangan po na lahat ng poles ay madaanan ng kuryente. Okay, so sa diagram natin dito, mula sa line 1, dadaan sa unang pole, then pupunta sa motor. Then ang line 2 natin, papasok sa pole number 3, then lalabas at maglo-loop sa pole number 2. Okay, then saka sa lalabas sa motor natin. So pwede rin na yung line 2 natin papasok sa pole number 2, then lalabas at maglo-loop sa pole number 3 bago pumunta sa motor. Okay, so importante po na walang open na poles dahil equip po ang MPCB ng phase loss or phase unbalance protection. So kapag wala siyang na-detect na current sa alinmang pole dito, kahit na walang overload or short circuit sa ating circuit, magtitrip ang MPCB. Sa 3 phase, so lahat yan dadaan na madadaanan, so walang problema. Yan lang po ang basic tutorial para sa motor protection circuit breaker. So, abangan nyo po ang susunod natin na video tutorial at iwawiring natin ang actual ang motor protection circuit breaker bilang manual starter. Maraming salamat po sa panonood.